Manonood ka ba ng palabas kung saan ang isang bilyonaryong CEO ay kailangang mabuhay ng isang buwan sa pinakamababang sweldo ng kanilang mga empleyado, nang walang akses sa anumang iba pang mapagkukunan maliban sa mga mayroon ang mga empleyado? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Nagkaroon ng katulad na temang palabas sa Hong Kong at mainland China ilang taon na ang nakalipas. Pinagpalit nila ang mga bilyonaryo at mga pangkaraniwang manggagawa, hinayaan ang mayayaman na gawin ang pangunahing trabaho sa pinakamababang sweldo upang makita kung hanggang saan ang kaya ng mga mayayaman sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling pagsisikap. Halos lahat ng bilyonaryo ay umamin na hindi sila maaaring kumita kahit saan, gaano man sila kahirap magtrabaho. Kahit na ang pagtatrabaho ng walang tulog at pahinga ay hindi makapagbibigay ng anumang akumulasyon upang makatulong na umakyat sa mas mataas na antas ng lipunan. Naroon lamang ang kawalan ng pag-asa, at ang pag-amin na ang paghihiwalay sa pagitan ng mahihirap at mayaman ay isa ng malalim na lambak at ang personal na pagsisikap lamang ay walang kabuluhan. Nagdulot ito ng malaking debate sa lipunan noon, at sa tingin ko iyon ang bahagi ng mga dahilan kung bakit nakansela ang palabas. Nagkaroon din ng isa pang palabas sa China, na nagpapalitan ng mga senior political figure at mga community-level council workers, para makita kung gaano sila kahusay sa mga post ng isa't isa. Ang mga alkalde ay dinagsa ng galit ng mga mandurumog na patuloy na humihingi ng parami na mga benepisyo na imposibleng mapunan. Sa wakas ay kailangang aminin na ang dami ng trabaho sa pangunahing antas ng komunidad ay masyadong marami upang makamit kahit saan. Nakansela rin ang palabas sa lalong madaling panahon pagkatapos ng ilang yugto.